Itapon mo na ang lahat ng gamit niyo bukas, Miranda. Pagod na akong makita ang pagmumuka ng katulong ngayon sa loob ng bahay ko. After 30 years, she's nothing but a burden, an eyesore that I need to get rid of. Ang boses ni Arturo ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng madilim na kusina, napatigil ang mga kamay ni Elena. Hawak niya ang isang pilak na mangkok, ang kaisa-isang alaala mula sa kanyang pumanaw na ama, na puno ng mainit na sabaw ng sinigang na salmon. Iyon ang paboritong pagkain ni Arturo. Ang putaheng maingat niyang inihanda sa loob ng 3 oras para sa kanilang ika-30 anibersaryo ng kasal. Ang bango ng sampalok at luya na namumutawi sa hangin ay tila naging lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang lalamunan. 30 taon. 30 taon siyang gumigising bago sumikat ang araw para tiyaking malinis ang bawat sulok ng bahay, para siguraduhing plansado ang bawat tupi ng damit ni Arturo, at para lunukin ang bawat pangungutya ng biyenan niya. Lahat ng iyon ay ginawa niya dahil sa isang pangako ng katapatan, ngunit ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tinawag lamang na basura ng lalaking itinuring niyang mundo. Dahan-dahang nanginig ang mga daliri ni Elena. Ang bigat ng pilak na mangkok ay tila naging kasing bigat ng isang bundok na hindi na niya kayang pasanin. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo na humahalo sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang silid, narinig niya ang malanding tawa ni Miranda, ang babaeng mas bata ng 2 dekada sa kanya. Ang babaeng ngayon ay nakaupo sa upuang siya, ang nag-ipon para mabili. But Arturo, paano kung magmakaawa siya? You know how dramatic she is. Wika ni Miranda na may himig ng panunuya. Then let her beg on the streets. Wala siyang pera, wala siyang pamilya. She has nowhere to go but down. Sagot ni Arturo na may kasamang malutong na tawa. Sa sandaling iyon, ang pilak na mangkok ay tuluyang dumulas mula sa mga manhid na kamay ni Elena. Hindi naglabas ng anumang sigaw ang kanyang bibig, ngunit ang pagbagsak ng metal sa tiles ng kusina ay lumiha ng isang matunog na ingay na bumasag sa mapanlinlang na katahimikan ng bahay. Ang mainit na sabaw ay humalsik sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang pagkapaso ng balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao, ang pagguho ng isang pangarap na pilit niyang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang bawat patak ng sabaw sa sahig ay tila representasyon ng bawat taon na kinalimutan niya ang sarili niyang kaligayahan para sa isang taong ni hindi man lang marunong lumingon sa kanyang sakripisyo. Nanigas ang kanyang buong katawan nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang ni Arturo patungo sa kusina. Ang dating pintig ng kanyang puso na puno ng pagmamahal ay napalitan ng isang nakakabining katahimikan. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha. Isang mukhang pagod, kupas, ngunit may itinatagong apoy na ngayon pa lamang magsisimulang mag-alab. Habang nakatitig sa nagkalat na pagkain sa sahig, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitsa ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ba ang halaga ng aking pananahimik sa loob ng 30 taon? Isang gabi ng pagtataksil at isang bukas na puno ng kawalan, nanatili siyang nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw, habang ang bawat segundo ay tila isang dekada ng sakit na unti-unting nagiging bakal sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Arturo na sa likod ng bawat haplos at bawat pagsisilbi, may isang lihim na kayamanan si Elena na sapat na upang bilhin ang buong pagkatao ng asawa. Ngunit sa gabing ito, ang tanging yaman na mahalaga ay ang kanyang desisyong hindi na muling magpaalipin sa pag-ibig na kailanman ay hindi naging totoo. Magsilbi ka na lang sa mga aso sa kalsada, Elena, dahil dun ka naman nababagay. Mula nang pumasok ka sa pamamahay na ito, wala kang dinala, kundi kamalasan. Ang boses ni Doña Aurora ay kasintalim ng kalawang na itak, pumupunit sa huling hibla ng dignidad na pilit pinanghahawakan ni Elena.
Pumasok ang matanda sa kusina. Ang marangyang suot na abito ay tila kumikinang sa ilalim ng bumbilya, kabaligtaran ng kupas at basang duster na suot ni Elena. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang nagkalat na pagkain sa sahig. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na mga kamay ng kanyang manugang. Sa loob ng 3 dekada, si Doña Aurora ang naging reyna ng kalupitan sa buhay ni Elena. Siya ang dahilan kung bakit ang bawat umaga ni Elena ay nagsisimula sa pangamba. At ang bawat gabi ay nagtatapos sa mga lihim na hikbi. Yumuko si Elena, isang makasanay ang kilos ng pagpapakumbaba na tila naging bahagi na ng kanyang buto at laman. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng matanda para sa tradisyonal na pagmamano. Isang huling pagtatangka na ipakita ang respeto sa kabila ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang no sa likod ng palad nito, marahas na binawi ni Aurora ang kanyang kamay. Na tila ba ang balat ni Elena ay may dalang nakakahawang sakit. Ang pag-ayaw na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya noon. Ito ang babaeng pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sariling ina. Ang babaeng ipinagluluto niya ng espesyal na lugaw tuwing may sakit ito. At ang babaeng hindi kailanman nagpakita ng kahit katiting na pasasalamat. Huwag mong dungisan ang kamay ko ng dumi ng iyong kabiguan. Pagpapatuloy ni Aurora, habang ang kanyang mga labi ay nakangiwi sa pandidiri. Akala mo ba ay hindi ko alam? Isang hampas lupa ka lang na kinuha ni Arturo dahil sa awa. 30 taon kang nakikain at nakitira rito. Pero kahit isang anak ay hindi mo na ibigay sa kanya. Baog ka na, pabigat ka pa. Ang bawat salita ay parang karayom na itinutusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Elena. Ang hapdi ay gumagapang sa kanyang dibdib, nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa tabi ng altar, nagmamakaawa sa langit na bigyan siya ng supling. Hindi alam na ang lahat ng kanyang paghihirap ay pinagtatawanan lamang pala ng pamilyang ito sa likod ng kanyang likuran. Ang katahimikan ni Elena ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang sumpa ng katapatan sa kanyang yumaong ama, na naniwalang ang tunay na yaman ay nasusukat sa haba ng pasensya. Ngunit sa puntong ito, ang pasensyang iyon ay tila isang tuyong sanga na handa ng mabali sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Tumingin siya sa mga mata ni Aurora at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi yumuko si Elena. Nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang paghihirap sa mga nanlilisik na mata ng matanda. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Ramdam niya ang lamig ng tiles sa kanyang mga tuhod, ngunit sa loob niya, may isang apoy na unti-unting nagliliyab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pagkilala sa sariling halaga na matagal na niyang ibinaon sa limot. Lisanin mo ang bahay na ito bago pa sumikat ang araw, Elena. Ang huling hirit ni Aurora habang tumatalikod. At tandaan mo ito. Huwag na huwag kang babalik dito para magmakaawa, kahit na mamatay ka pa sa gutom sa tabi ng kalsada. Dahil para sa amin, ikaw ay alabok lamang na dapat nang walisin. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng kusinang naging saksi sa kanyang libu-libong sakripisyo. Ang tunog ng mga yabag ni Aurora na papalayo ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang lumang buhay. Habang nakatingin sa pilak na mangkok na ngayon ay nakahiga sa gitna ng dumi, isang mapait na kaisipan ang dumaloy sa kanyang diwa. Paano ko nagawang mahalin ang mga taong ang tanging hangad ay makita akong gumagapang sa lupa? Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kailangan na niyang bitawan ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bahid ng kanyang pawis, ngunit wala itong puwang para sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng dilim, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang pumatak sa bubong, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang klase ng kalayaan. Isang kalayaang nakabalot sa pait,
Ngunit may dalang pangako ng isang pagbabagong hindi nila kailanman inasahan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Elena ay tila libu-libong karayom na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang tahanan. Hawak ang isang maliit at lumang karton na naglalaman ng kakaunti niyang gamit, naglakad siya palabas ng tarangkahang naging bilangguan niya sa loob ng 3 dekada. Ang liwanag mula sa bintana ng bahay ni na Arturo ay unti-unting lumalabo sa kanyang paningin, kasabay ng paglabo ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat hakbang niya sa maputik na kalsada, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sapatos. Ngunit mas mabigat ang pasaning dala ng kanyang puso. Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng bagyo, isang pares ng matitinding ilaw ang dahan-dahang lumitaw mula sa dulo ng kalsada. Ang anino ng isang mahabang itim na sasakyan ay marahang huminto sa kanyang tapat. Ang kintab ng bakal nito ay tila isang hiyas sa gitna ng maduming paligid. Isang lalaking may edad na, maayos ang pananamit, at may bakas ng pamilyar na paggalang sa kanyang mga mata. Ang bumaba at mabilis na nagbukas ng payong para kay Elena. Nakahanda na ang lahat, Senyora Elena. Matagal naming hinintay ang gabing ito. Ang boses ni Mang Tomas ay puno ng emosyon. Ang katapatang hindi kailanman nagbago sa loob ng 30 taon. Tumingin si Elena sa matanda, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang pagsubok ng aking ama, tapos na, Tomas. I gave them 30 years of my life to find a drop of sincerity, but all I found was a desert of greed. Sumakay si Elena sa loob ng sasakyan, kung saan ang amoy ng mamahaling katad at katahimikan ay yumakap sa kanya. Sa loob ng silid na ito, hindi siya ang katulong na si Elena. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Luzon Star, ang imperyong itinayo ng kanyang ama na may dugong pawis at talino. Sa loob ng 30 taon, namuhay siya sa ilalim ng isang kasunduan, isang lihim na pagsubok mula sa kanyang ama upang malaman kung ang pag-ibig ni Arturo ay totoo o nakabase lamang sa yaman. Ngayon, ang sagot ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang kanyang asawa ay isang anay na unti-unting kinakain ang pundasyong hindi naman ito ang nagtayo. Inabot ni Mang Tomas ang isang makapal na folder na may gintong tatak ng kumpanya. Binuksan ito ni Elena, at ang liwanag mula sa loob ng sasakyan ay tumama sa mga dokumentong nagpapakita ng lahat ng sikretong transaksyon ni Arturo. Doon ay nakatala kung paano ginamit ni Arturo ang bawat sentimong ipinapadala ni Elena na akala ng lalaki ay galing sa pagtitipid sa palengke upang buhayin ang isang kumpanyang matagal na sanang bumagsak kung hindi dahil sa kanyang lihim na pag-alalay. They think I am nothing without them, bulong ni Elena habang hinahaplos ang mga papeles. Ang kanyang boses ay may lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi nila alam na ang bawat paghinga ng kumpanya ni Arturo ay utang sa aking pirma. I was the silent pillar, Tomas. Now, let's see how their world crumbles when I finally walk away. Tumingin siya sa labas ng bintana habang mabilis na lumalayo ang sasakyan sa barangay na iyon. Ang kanyang gunita ay bumalik sa kanyang ama. Sa huling sandaling hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing, "Ang tunay na reyna ay marunong maghintay, Elena." Ngayon, ang paghihintay ay tapos na. Ang bawat pangungutya ni Doña Aurora, ang bawat pagtataksil ni Arturo, at ang bawat tawa ni Miranda ay nakaukit sa kanyang isipan bilang isang listahan ng mga utang na dapat ng bayaran. Sa loob ng folder, nakita niya ang huling ulat ng pananalapi ng kumpanya ni Arturo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngiting hindi dala ng kagalakan, kundi ng isang malamig na katarungang paparating. Ang Luzon Star ay hindi lamang isang pangalan. Ito ang liwanag na susunog sa lahat ng kasinungalingan ng pamilyang tumapak sa kanyang pagkatao. Ang bahay na dating pinupugaran ng katahimikan at amoy ng bagong lutong pagkain ay ngayon ay binubulabog ng malakas na tawanan at tugtugin.
Sa gitna ng sala, kung saan madalas ay nakayukong naglilinis si Elena, ay nakatayo ngayon si Arturo at Miranda. May hawak na mga kristal na baso na puno ng mamahaling alak. Ang pista sa kanilang bayan ay malapit na, at tila ba ang pagpapaalis kay Elena ang naging hudyat ng kanilang sariling selebrasyon. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Miranda ay pumalit sa amoy ng sampalok at luya, isang banyagang amoy na tila sumasakal sa alaala ng 30 taon na paninirahan ni Elena sa bawat sulok ng silid na iyon. Finally, Arturo, we can breathe now. Wala na ang pabigat sa buhay mo. Ang wika ni Miranda habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila ba ay may kasamang lason. Humalahak si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga dekorasyong inilagay nila para sa pista. I should have done this years ago, babe. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Ngayong wala na ang malas na si Elena, siguradong mas lalong lalago ang aking kumpanya. This fiesta will be the grandest ever because I am now the king of this house, with no one to drag me down. Hindi alam ni Arturo na sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang gusaling ang kaitaasan ay humahalik sa mga ulap, ay nakaupo si Elena sa harap ng isang malawak na monitor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat linya ng pagtitiis sa kanyang noo ay tila napalitan ng otoridad na hindi matatawaran. Pinagmamasdan niya ang mga ulat ng pananalapi ng kumpanya ni Arturo. Isang kumpanyang akala ng lalaki ay bunga ng sarili nitong galing, ngunit sa katotohanan ay pilit na ibinabangon ni Elena mula sa likod ng mga anino. Tomas, tawag ni Elena sa kanyang matapat na tauhan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kasing tulis ng isang punyal. Simula na ang pagbawi sa lahat ng lihim na garantiya sa mga supplier ni Arturo. Ang bawat pautang na ginawa ko para sa kanya sa pamamagitan ng ating mga dummy companies, kanselahin ang lahat. I want him to feel what it's like to build something on sand. Masusunod, senyora. Tugon ni Tomas, bago tahimik na lumabas ng silid. Bumalik ang tingin ni Elena sa screen. Nakikita niya ang bawat transaksyon, ang bawat kaban ng hilaw na materyales na inaasahan ni Arturo para sa kanyang pinakamalaking proyekto ngayong pista. Ang lahat ng iyon ay nakadepende sa isang mysterious guarantor na hindi kailanman nakilala ni Arturo. Ang guarantor na iyon ay ang babaeng tinawag niyang basura. Ang babaeng ipinagpalit niya sa pansamantalang saya. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan sa bahay ni na Arturo, ang bawat sayaw at bawat tagay ay tila isang hakbang patungo sa gilid ng bangin. Ang mga bisita ay humahanga sa karangyaan ni Arturo. Hindi alam na ang lahat ng kanilang nakikita ay isang marupok na ilusyong nakatakda ng gumuho. Si Arturo ay nabulag sa sariling ngang yabang. Iniisip na ang mundo ay umiikot sa kanyang palad, habang si Elena ay dahan-dahang hinihila ang hibla ng sinulid na nagbubuklod sa lahat ng kanyang yaman. Sa gitna ng tawanan ni na Arturo at Miranda, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng pagtunog ng isang mobile phone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng kanyang head of operations ang lumabas sa screen. Bahagyang kumunot ang no ni Arturo, ngunit pinanatili ang ngiti sa kanyang mga labi para kay Miranda. Excuse me, babe. Isang mabilis na tawag lang. Baka gusto lang akong batiin para sa ating bagong contract. Kampanteng sabi ni Arturo bago sinagot ang tawag. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng pagbate. Ito ay boses ng takot at pagkalito. Sir, may malaki tayong problema. Ang ating main supplier sa Singapore, kinansela ang lahat ng ating shipments. At ang bangko, binawiri nila ang ating credit line sa hindi malamang dahilan. Sir, wala tayong pambayad sa darating na shipment bukas ng umaga. Ang ngiti sa mukha ni Arturo ay unti-unting naging isang maskara ng paggagulat. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Ang lamig ng kristal ay tumagos sa kanyang balat. Isang babala na ang kanyang masayang pista ay baka maging simula ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ang dating Elena na laging nakayuko at may hawak na basahan ay tuluyan ng naglaho. Na tila,
isang aninong tinunaw ng sikat ng araw. Sa loob ng isang marangyang suite sa itaas na palapag ng Diamond Hotel, nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na ang kupas na dostro na may mansa ng mantika ang bumabalot sa kanyang katawan, kundi isang maingat na tinahing charcoal gray na business suit na nagpapakita ng kanyang likas na tindig at otoridad. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusad ng padalos-dalos, ay maayos na ngayong nakaistilo, na nagbibigay diin sa kanyang mga matang puno ng karunungan at isang malamig na determinasyon. Humina siya ng malalim at ang bawat pag-angat ng kanyang dibdib ay tila pagtatapon ng huling bakas ng alikabok mula sa bahay ni Arturo. Hinaplos niya ang kanyang mga palad. Bagamat may mga bahid pa rin ito ng kalyo mula sa 30 taon na pagtatrabaho, ang mga kamay na ito ang humahawak na yon sa kapalaran ng libu-libong manggagawa. Isang diamanteng singsing na may tatak ng Luzon Star ang kumikinang sa kanyang daliri. Isang simbolo ng kanyang tunay na pagkakakilanlan na matagal niyang itinago sa ilalim ng mga guwantes na panlaba. Handa na ang Board of Directors, Madam Chair. Ang boses ni Mang Tomas ay nagmula sa likuran. May kasamang matinding paggalang na tila ba ay nakaharap siya sa isang reyna. Tumango si Elena. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay may bigat at katiyakan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay bumabasag sa katahimikan ng pasilyo na tila isang martilyo ng katarungan na tumatama sa bawat kasinungalingang ipinukol sa kanya. Pagdating sa harap ng dalawang malaking pintuan ng boardroom, bahagya siyang napatigil. Naalala niya ang boses ni Arturo na tinatawag siyang walang silbi. Naalala niya ang mga mata ni Doña Aurora na tila ba nakatingin sa isang basahan. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto. Lahat ng mga opisyal ng kumpanya, ang mga utak sa likod ng pinakamalaking distribution network sa bansa, ay sabay-sabay na tumayo. Ang kanilang mga mukha ay kakikitaan ng gulat at pagkamangha. Marami sa kanila ang matagal nang nakakarinig tungkol sa misteryosong tagapagmana ng kanilang yumaong founder, ngunit walang sinuman ang nag-akalang ang babaeng ito ay may ganitong klaseng aura ng kapangyarihan. Good morning, everyone. Ang bati ni Elena, habang naglalakad patungo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang boses, bagamat malumanay, ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad na hindi matatanggihan. I am Elena Santos, the chairperson of Luzon Star. 30 years ago, I walked away from this table to live a life of humility. Today, I am back to claim what is mine and to ensure that the integrity of this company is upheld. Naupo siya sa gitnang upuan, ang luklukan ng kanyang ama. Sa harap niya ay nakalatag ang mga ulat tungkol sa kumpanya ni Arturo. Nakikita niya ang bawat butas, ang bawat kahinaan, at ang bawat barya na ninakaw mula sa kanyang kabaitan. Ang pakiramdam ng paghihiganti ay hindi isang matamis na kagalakan, kundi isang mapait na tungkulin na kailangan niyang tapusin. Director Reyes, tawag niya sa isa sa mga lalaki. I want a full audit of all our subsidiaries that have dealings with Arturo's logistics firm. And more importantly, tumigil siya sandali. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo sa gitna ng taginit. Bilhin niyo ang lahat ng utang ni Arturo mula sa mga pribadong bangko at supplier. Lahat ng credit lines niya, lahat ng sangla ng kanyang mga ari-arian. Gusto ko na ang Luzon Star ang humawak sa lahat ng iyon. Natahimik ang buong boardroom. Ang bawat isa ay tila natakot sa tindi ng utos na iyon. Hindi lamang ito isang negosyo. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Madam Chair, that would put him completely under our control. Ang sabi ng isang direktor na may pag-aalinlangan. Isang maliit at matalim ring ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Exactly. I want to own every debt he has. I want to own his home, his office, and even the very ground he walks on. I want to own his soul, so that when the time comes, I can decide if he's even worth the dust on my shoes. Tumayo si Elena at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa buong Manila. Mula sa itaas,
Ang mga sasakyan at mga tao ay tila mga langgam na nagkakarera. Sa malayong dulo, alam niyang nandoon ang bahay kung saan siya pinalayas ng parang basura. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Ang opisina ni Arturo, na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan, ay nababalat na ngayon ng isang mabigat at nakakasakal na tensyon. Ang bawat pagtulog ng telepono sa kanyang lamesa ay tila isang dagok na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi na ang mga kliyenteng nagbibigay ng papuri ang tumatawag, kundi ang mga bangko at supplier na humihingi ng kabayaran sa mga utang na hindi na akalaing biglang sisingilin. Ang amoy ng malamig na kape at ang usok mula sa kanyang sigarilyo ay humahalo sa hangin, na nagpapakita ng kanyang lumalalang desperasyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Valdez. Ang kanyang muka ay hindi mababakas ng anumang emosyon. Isang propesyonal na maskara na tago ang tunay na motibo. Siya ang kinatawa ng Horizon Capital, isang kumpanyang hindi alam ni Arturo na isa lamang sa mga galamay ng Luzon Star ni Elena. Don Arturo, Narinig ko ang tungkol sa iyong mga hamon sa negosyo. Ang panimula ni Attorney Valdez habang inilalapag ang isang makapal na folder sa lamesa. Ang aming kumpanya ay handang mag-invest ng 50 milyong piso sa iyong proyekto. Isang lifeline para mailigtas ang iyong pangalan bago ang pista. Ang mga mata ni Arturo ay tila nagliyab sa pag-asa. Para siyang isang taong nalulunod na nakakita ng isang matibay na sanga. Hindi niya inisip kung bakit sa gitna ng kanyang krisis ay may biglang lumitaw na tagapagligtas. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang reputasyon, ang kanyang karangyaan, at ang muka ni Miranda na ayaw niyang makitang naghihirap. Ano ang kapalit, attorney? Tanong ni Arturo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa pananabik. Simple lang, sagot ng abogado. Kailangan namin ng collateral, ang iyong ancestral house at ang lahat ng titulo ng lupa na nasa ilalim ng iyong pangalan. Ito ay isang formalidad lamang habang hinihintay natin ang paglago ng bagong investment. Napatigil si Arturo. Ang bahay na yon ay ang tanging bagay na natira sa kanyang pamilya, ang bahay kung saan pinalayas niya si Elena ng walang habag. Ngunit ang boses ng kasakiman ay mas malakas kaysa sa boses ng pag-iingat. Sa kanyang isipan, ang kumpanya ay muling babangon at mababawi rin niya ang lahat sa loob ng ilang buwan. Nang gabing iyon, sa loob ng kanilang sala, ipinakita ni Arturo ang kontrata kay Miranda at Doña Aurora. Ang matanda, sa halip na magbabala, ay lalong nag-udyok sa kanyang anak. Gawin mo na, Arturo, sabi ni Doña Aurora habang hinahaplos ang kanyang mga alahas. Hindi tayo pwedeng magmukhang kawawa sa harap ng mga bisita sa pista. Ang bahay na ito ay kailanman ay hindi mawawala sa atin. Ang kumpanya mo, ang unahin mo. Yes, Arturo, dagdag ni Miranda, na may kasamang malambing na haplos sa braso ng lalaki. Imagine the power you'll have again. We can finally travel to Europe after this project. Dahil sa bulag na pagtitiwala sa sariling galing at sa udyok ng mga taong nakapaligid sa kanya, kinuha ni Arturo ang kanyang mamahaling panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na inukit niya sa papel ay tila isang hakbang patungo sa isang malalim na hukay na siya mismo ang naghukay. Ang tinta sa papel ay tuyo na. Ngunit ang bigat ng desisyong iyon ay nagsisimula pa lamang maramdaman. Hindi alam ni Arturo na sa kabilang bahagi ng lungsod, habang pinapanood ni Elena ang live update ng pirmahan sa pamamagitan ng isang lihim na kamera, isang malamig na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Hinaplos ni Elena ang gilid ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang patibong ay tuluyan ng sumara. Ang bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 3 dekada, ang bahay kung saan siya tinratong basura, ay legal na ngayong
nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang pinagmamasdan ang huling pirma ni Arturo. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang piraso ng papel na nag-aalis ng lahat ng iyong inaakalang pag-aari. Ang ginto, kapag hinaluan ng tanso, ay unti-unting kumukupas ang kintab hanggang sa lumitaw ang tunay na dumi sa ilalim nito. Ganito ang nangyayari sa loob ng bahay ni Arturo. Ang halahakang dati ay punong-puno ng tamis ay unti-unti nang pinapalitan ng mga matatalim na salita at mga buntong hiningang puno ng inis. Wala na ang masasarap na putaheng inihahanda ni Elena. Ang mga pagkaing nakahain sa lamesa ngayon ay galing sa mga mamahaling restaurant na unti-unting umuubos sa natitirang barya sa bulsa ni Arturo. Arturo, kailangan ko ng bagong gown at accessories para sa coronation night ng pista. Ang utos ni Miranda habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. I can't be seen wearing the same jewelry I wore last year. Nakakahiya sa mga amigas ko. Napahilot si Arturo sa kanyang sentido. Ang bigat ng mga papeles sa kanyang harap ay tila mas lalong dumadagan sa kanyang balikat. Miranda, sandali lang. Nagkaproblema sa cash flow dahil sa mga naunang utang. Intayin nating ma-release ang susunod na tranche ng investment mula sa Horizon Capital. Intay? Lagi na lang intay! Ang asim ng mukha ni Miranda ay hindi na maitago ng makapal na kolorete. Sabi mo ay magiging reyna ako rito. Pero bakit parang kahit pambayad sa kuryente ay kailangan pa nating pag-isipan? Noong narito pa ang katulong mong asawa, hindi ka naman nagrereklamo sa gastos. Ang pagbanggit sa pangalan ni Elena ay tila isang hapdi na ayaw humupa. Hindi maamin ni Arturo na si Elena ang gumagawa ng lahat ng paraan para maging maayos ang takbo ng kanilang budget noon. Ngayon, ang bawat sentimo ay tila may pakpak na lumilipad palayo sa kanila. Upang patahimikin ang kanyang kinakasama, ibinigay ni Arturo ang kanyang credit card. Ang huling card na hindi pa umaabot sa limit. O ayan, gamitin mo yan, pero wag mong sagarin. We need to be careful. Dinala ni Miranda ang kanyang kayabangan sa pinakamahal na mall sa Makati. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga luxury boutiques, ang kanyang ulo ay mataas na tila ba pag-aari niya ang bawat sahig na dinadaanan niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pamimili, napatigil siya sa harap ng isang sikat na French boutique. Mula sa loob, lumabas ang isang babae na napapalibutan ng 3 staff na may dalang mga paper bags. Ang babae ay nakasuot ng isang simpleng silk dress na kulay cream, may suot na itim na salamin, at ang bawat kilos nito ay kakikitaan ng isang klaseng yaman na hindi ipinagsisigawan. Ang aura nito ay tila isang reyna na naglalakad sa sarili niyang palasyo. Nanlaki ang mga mata ni Miranda. Ang hubog ng katawan, ang paraan ng paglakad, at ang bahagyang pagkiling ng ulo. Tila pamilyar. Elena? Ang bulong ni Miranda sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginig sa gulat. Ngunit bago pa man niya matiyak, ang babae ay sumakay na sa isang naghihintay na kulay pilak na Maybach. Ang mga bodyguard ay mabilis na sumunod at ang sasakyan ay marahang umalis. Na tila isang panaginip na naglaho sa gitna ng trapiko. Napeling si Miranda at pilit na tumawa ng mapait. Ano ba itong iniisip ko? Si Elena? Ang hampaslupang iyon ay malamang na naglalabanan ng maduming banyo sa kung saang karinderya ngayon. Impossible. Baka kamukha lang. Pumasok si Miranda sa boutique na pinanggalingan ng misteryosong babae. Bit-bit ang yabang na pilit niyang ibinabalit. Pumili siya ng isang kwintas na nagkakahalaga ng halos kalahating milyon. I'll take this, ang sabi niya sa sales clerk, sabay abot ng card ni Arturo. Ngunit ang inaasahang tunog ng tagumpay ay napalitan ng isang mahabang katahimikan. Ang sales clerk ay muling sinubukan ang card sa terminal. Ngunit ang pulang ilaw na lumabas ay tila isang hatol ng kahihiyan. I'm sorry, ma'am. Decline po ang card. Ang malumanay na sabi ng clerk. Ngunit para kay Miranda, iyon ay isang sampal na narinig ng lahat ng tao
sa loob ng tindahan. Ang mukha ni Miranda ay naging kasing pula ng apoy. Ang galit at kahihiyan ay humalo sa kanyang dibdib, habang ang alaala ng babaeng kamukha ni Elena ay muling bumalik sa kanyang isipan. Isang babaeng hindi kailangan ng credit card para maging reyna. Dahil sa bawat galaw nito, ang buong mundo na ang kusang yumuyuko. Ang bawat hakbang ni Arturo sa lumang hagdanan ng opisina ni Mang Beting ay tila pag-akyat sa isang bundok ng pagsisisi. Si Mang Berting ang itinuturing niyang mentor, ang taong nagpahiram sa kanya ng puhunan 3 dekada na ang nakalilipas upang masimulan ang kanyang maliit na negosyo. Sa gitna ng kanyang paggagipit, naisip ni Arturo na baka may natitira pang utang na loob ang matanda sa kanya, o kahit man lang isang payo na makapagliligtas sa kanyang gumigibang imperyo. Ang amoy ng lumang papel at alikabok sa loob ng silid ay nagpagunita kay Arturo ng kanyang kabataan. Noon wala pa siyang kayamanan at ang tanging puhunan niya ay ang pangarap at ang katapatan ni Elena sa kanyang tabi. "Berting, kailangan ko ng tulong mo," ang pakiusap ni Arturo. Ang kanyang boses ay basag at walang bakas ng dating pagmamataas. "Ang lahat ng pinaghirapan ko ay unti-unti nang kinukuha ng mga bangko. Ikaw ang nakakaalam kung paano ko binuo ang kumpanyang ito mula sa wala." Tumingin si Mang Berting kay Arturo sa likod ng kanyang makapal na salamin. May bahid ng lungkot at awa sa mga mata ng matanda, isang tingin na tila ba nakakakita ng isang taong bulag na naglalakad patungo sa bangin. "Arturo, akala mo ba ay ako talaga ang nagligtas sa'yo noong mga panahong malapit ka ng mabangkarote?" Ang tanong ni Mang Berting. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit tila isang kulog sa pandinig ni Arturo. Kumunot ang noo ni Arturo. "Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagbigay ng kapital. Ikaw ang nag-ayos ng mga utang ko sa gobyerno 10 taon na ang nakalilipas." Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Mang Berting. Tumayo siya at may kinuhang isang lumang asul na notebook mula sa kanyang kabinet. Inilapag niya ito sa lamesa at binuklat ang isang pahina na puno ng mga lagda at petsa. "Ang bawat sentimong ibinigay ko sa iyo, Arturo, ay hindi galing sa bulsa ko. Galing iyon sa isang lihim na account na pinamamahalaan ko para sa isang kliyente," paliwanag ng matanda. "Ang kliyenteng yon ang nag-utos sa akin na huwag mong malaman ang totoo dahil ayaw niyang masira ang iyong pride bilang lalaki. Gusto niyang isipin mo na kaya mong magtagumpay sa sarili mong sikap." Dahan-dahang hinaplos ni Arturo ang mga pahina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang pakiramdam ng kaba na tila ba may malaking katotohanang sasabog sa kanyang harap. Sa dulo ng huling pahina, nakita niya ang isang pirma, isang pamilyar na paraan ng pagsulat ng titik E. "Elena?" Ang bulong ni Arturo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano, saan siya kukuha ng ganitong kalaking pera? "Iyan ang hindi mo naintindihan, Arturo," ang malungkot na hirit ni Mang Berting. "Pinakasalan mo ang isang babaeng ang tanging hangad ay protektahan ka, kahit na ang ibig sabihin noon ay magmukha siyang katulong sa sarili niyang bahay. Nung kailangan mo ng pambayad sa kumpanya, isinangla niya ang mga alahas na pamana ng kanyang ina. Nung nalulugi ka, siya ang palihim na nakikipag-usap sa mga supplier para bigyan ka pa ng pagkakataon." Ang bawat salita ni Mang Berting ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat bahagi ng pagkatao ni Arturo. Naalala niya kung paano niya pinahiya si Elena dahil sa pagtitipid nito sa palengke. Naalala niya kung paano niya tinawag na pabigat ang babaeng siya palang tunay na haligi ng kanyang tagumpay. Ang lahat ng karangyaan niya, ang bawat kotse, ang bawat suit, ay nabili mula sa sakripisyo ng babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Nanginig ang buong katawan ni Arturo. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Hindi niya kayang tanggapin na ang babaeng itinuring niyang basura ay ang siyang anghel na nagligtas sa kanya ng paulit-ulit. "Nasaan siya, Berting?"
Sabihin mo sa akin kung nasaan ang asawa ko, ang sigaw ni Arturo. Ang mga luha ng pagsisisi ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang mga pisingi. Huli na ang lahat para maghanap, Arturo. Ang tugon ng matanda habang isinasara ang notebook. Ang pag-ibig na tinatrato mong parang utang ay hindi mo na mababayaran pa. Dahil ang babaeng binalewala mo ay wala na sa ilalim ng iyong anino. Siya na ang liwanag na nagpapatakbo sa kumpanyang balak bumili sa iyong buong buhay. Lumabas si Arturo sa opisina ni Mang Berting na tila isang taong nawala ng direksyon. Ang sikat ng araw ay tila masyadong masakit sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mukha ni Elena. Ang kanyang mapait na ngiti, ang kanyang mga kamay na may kalyo, at ang kanyang mga matang puno ng pagtitiis. Ang bawat hakbang ni Arturo pauwi ay tila paglakad sa mga baga ng apoy, habang ang katotohanan ay unt-unting nanunuot sa kanyang buto. Pinatay niya ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang mga haligi ng imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay hindi kailangang gibain ng malakas na bagyo. Sapat na ang isang mahinang ihip ng katotohanan upang ito ay tuluyang gumuho. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Arturo sa gitna ng mga bundok ng dokumento na tila mga bangkay ng kanyang mga pangarap. Ang bawat papel na may tatak na overdue at final notice ay tila mga saksi sa kanyang nalalapit na pagbagsak. Ang amoy ng lumang sigarilyo at ang pawis ng desperasyon ay nakalutang sa hangin, habang ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 pagsisisi. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok ang 3 lalaking naka-Amerikana, ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanilang mga mata ay walang bakas ng emosyon. Sila ang mga auditor mula sa Horizon Capital. Ang kumpanyang akala ni Arturo ay kanyang tagapagligtas. Ngunit ngayon ay lumilitaw na siyang papatay sa kanyang huling pag-asa. Don Arturo, tapos na ang aming pagsusuri sa inyong mga record. Ang pahayag ng nangungunang auditor, ang kanyang boses ay tila isang hatol na binibigkas sa loob ng hukuman. Hindi lamang malaki ang inyong pagkalugi, kundi natuklasan din namin ang serye ng maling paggamit ng pondo. Dahil dito, ayon sa kontratang nilagdaan ninyo, ang Horizon Capital ay kukuha na ng ganap na kontrol sa kumpanyang ito simula sa oras na ito. Teka, hindi maaari yan. May usapin tayo. Ang sigaw ni Arturo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Kailangan ko pa ng oras. Ang investment nyo? Ang investment namin ay protektado ng batas, sir. Putol ng auditor habang inilalapag ang isang dokumento sa lamesa. At kasama sa proteksyong yon, ang lahat ng inyong mga ari-arian, kabilang ang inyong ancestral house. Mayroon na kaming sheriff na papunta sa inyong tahanan para sa pormal na paglilipat ng pag-aari. Para sa isang sandali, tumigil ang mundo ni Arturo. Ang malamig na aircon sa loob ng opisina ay tila naging kasing lamig ng isang morgue. Ang lahat ng kanyang yabang, ang lahat ng kanyang pagmamaliit kay Elena, ay tila mga ligaw na bala na bumabalik na yon sa kanya. Samantala, sa loob ng bahay ni na Arturo, ang katahimikan ay nabasag ng matatalim na sigaw. Si Doña Aurora at Miranda ay nasa gitna ng isang mainit na pagtatalo sa loob ng sala. Ang mga alahas at mamahaling gamit ay nagkalat sa sofa, habang ang bawat isa ay sinusubukang isalba ang sarili nilang interes. Ikaw ang may kasalanan nito, Miranda. Kung hindi dahil sa mga luho mo, hindi mauubos ang pera ng anak ko, ang sigaw ni Aurora. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng mas batang babae na tila ba isang sumpa. Ako? Bakit ako? Ang balik na sigaw ni Miranda, ang kanyang magandang muka ay napangit sa galit. Kayo ang laging humihingi ng pera para sa inyong mga amigas at kasino. Kayo ang konsentidor na ina. Ngayong wala ng pera si Arturo, akala nyo ba ay mananatili ako rito para magdusa kasama nyo? Ano? Pagkatapos mong ubusin ang lahat, iiwan mo kami? Ang boses ni Aurora ay nanginig sa gulat at kahihiyan. Bakit hindi? Ang mapait na tawa ni Miranda ay umalingaw sa buong bahay.
Hindi ako tanga, Aurora. I can find another man who can actually pay for my lifestyle. Hindi gaya ni Arturo na hanggang yabang lang pero sa asawa pala kumukuha ng panggastos. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang tunog ng paghinto ng ilang sasakyan sa labas ng kanilang bakod ay nagpatahimik sa kanila. Mula sa bintana, nakita nila ang ilang mga lalaking nakauniporme at may dalang mga selyo. Isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa labas. Ang boses ng katotohanang matagal nilang pilit na ibinabaon. Nang marinig ni Arturo ang balita sa telepono tungkol sa nangyayari sa kanilang bahay, wala siyang ibang nagawa, kundi ang mapaluhod sa sahig ng kanyang opisina. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang ulo. Pilit na itinatago ang mukha sa gitna ng kahihiyan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Elena. Ang mukhang puno ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Ang kumpanyang dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay isa na ngayong hawla ng kanyang sariling pagkakamali. Ang bawat pader na kanyang tinitingnan ay tila bumubulong ng isang salitang ayaw niyang marinig. Karma. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim. Isang babala na ang unos na kanyang sinimulan ay handa ng lamunin ang lahat ng kanyang pinakamamahal. Ang ulan ay hindi marunong pumili ng bibiktimahin. Ngunit sa gabing ito, tila ang bawat patak ay nakatutok lamang sa bungo ni Arturo upang ipaalala ang kanyang pagkatalo. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basa na at puno ng putik. Ang kanyang mga sapatos na dati ay laging makintab ay ngayon ay naghihingalo na sa bawat hakbang sa baha. Wala na siyang matuluyan. Ang kanyang ancestral house ay selyado na. At ang kanyang mga kaibigan na dati ay laging nakapaligid sa kanya ay biglang naglaho na parang bula nang mabalitaan ang kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang mahaba at kulay pilak na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang kintab nito sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada ay tila isang insulto sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang pagtalsik ng maduming tubig mula sa gulong ng sasakyan ay tumama sa kanyang pantalon, ngunit hindi na siya nagreklamo. Wala na siyang lakas para magalit. Sino ka? Ang mahinang tanong ni Arturo sa madilim na salamin ng sasakyan. Kung isa ka sa mga naniningil ng utang, wala na akong maibibigay. Kinuha niyo na ang lahat. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng pintuan sa likod. Ang tunog ng mekanismo ng bintana ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Mula sa loob, lumitaw ang isang mukha na nababalot ng anino, ngunit ang kislap ng mga mata nito ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Arturo. Isang babaeng may suot na mamahaling perlas sa leeg, ang buhok ay maayos na nakaayos, at ang aura ay puno ng kapangyarihan na tila ba ang buong lungsod ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. Arturo. Ang boses ay malamig, malumanay, ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon. Napaurong si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nabuksan, ngunit walang salitang lumabas. Ang babaeng nasa loob ng sasakyang iyon, ang babaeng tinitingala ngayon bilang pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, ay ang babaeng dati ay nakayuko sa kanyang paanan. Elena? Ang nauutal na sambit ni Arturo. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina at napakapit siya sa gilid ng isang poste para hindi tuluyang matumba. Impossible! How? Bakit ka narito? Tumingin si Elena sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may isang matalim na habag na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Pinabantayan tayo ng Diyos, Arturo. Sabi mo nun, wala akong silbi. Sabi mo, ako ay basura na dapat itapon. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Sino sa ating dalawa ang tunay na pulubi? Elena, please, help me. Ang pagsusumamo ni Arturo, ang kanyang dignidad ay tuluyan ng nadurog habang nakaluhod siya sa basang kalsada. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya ang lahat. Please, ibalik mo ang bahay ko.
ibalik mo ang buhay ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena bago muling tumaas ang salamin ng sasakyan. Hindi ko kinuha ang buhay mo, Arturo. Ikaw mismo ang nagsunog sa sarili mong tahanan nang piliin mong itapon ang nag-iisang taong tunay na nagpahalaga sa'yo. Ang bahay na yon ay hindi na sa'yo. Pag-aari na yon ng mga taong marunong rumespeto sa sakripisyo. Dahan-dahang umandar ang sasakyan, iniwan si Arturo na muling nakalugmok sa dilim. Habang pinapanood niya ang paglayo ng pulang ilaw ng sasakyan, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging multo sa kanyang bawat panaginip. Paano naging reyna ang babaeng itinuring ko lamang na alipin? At paano ako naging alipin sa mundong akala ko ay akin? Nanatili siyang nakaluhod sa ulan. Ang bawat patak ay tila humahalahak sa kanyang kahihiyan. Ang liwanag ng limousine ni Elena ay naglaho na sa dulo ng kalsada. Ngunit ang matalim na kislap ng kanyang mga mata ay nanatiling nakatimo sa puso ni Arturo. Isang paalala na sa larong ito, ang katarungan ay hindi laging madugo. Ngunit lagi itong nakamamatay sa damdamin. Lumayas ka rito, matandang madungis. Huwag mong harangan ang daan ng mga mamimili. Ang sigaw ng tindera sa palengke ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Doña Aurora mula sa kanyang nananaginip na kaisipan. Nakaupo siya sa isang maruming semento sa gilid ng terminal ng bus. Ang kanyang marangyang seda na damit noon ay isa na ngayong basahan na puno ng dumi at mansa. Ang kanyang mga paa, na hindi kailanman nakaranas lumakad sa putik ng walang sapato, ay ngayon ay balot ng sugat at paltos dahil sa pagtakbo mula sa mga sheriff na kumuha sa kanilang bahay. Ang gutom ay tila isang hayop na kumakagat sa kanyang sikmura. Isang pakiramdam na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan ng isang tulad niya. Hawak ni Aurora ang isang punit na plastik na naglalaman ng kanyang huling pag-asa. Ang ilang pirasong alahas na itinago niya sa loob ng kanyang damit. Ngunit nang buksan niya ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng post, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang lalagyan ay walang laman. Naalala niya ang huling yakap ni Miranda bago ito maglaho sa gitna ng kaguluhan. Isang yakap na akala niya ay pagdamay, ngunit iyon pala ay ang huling pagkakataon na nanakawan siya ng babaeng itinuring niyang kakampi. Ang lahat ng kanyang diamante, ang kanyang mga perlas na simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay dinala na ng babaeng kanyang kinonsinti laban kay Elena. Miranda, bakit mo ako ginanito? Ang mahinang hikbi ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin sa gitna ng ingay ng mga sasakyan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang anino ang dahan-dahang tumakip sa kanyang kinalalagyan. Ang init ng semento ay tila napalitan ng isang malamig na presensya. Tumingala ang matanda. Pilit na tinitingnan ang taong nakatayo sa kanyang harap. Sa gitna ng silaw ng mga ilaw ng kalsada, isang babaeng nakasuot ng malinis at puting terno, may hawak na mamahaling bag, at may mga matang nagpapakita ng isang klaseng kapayapaan na hindi kailanman nakamit ni Aurora. Maari bang makahingi ng tulong? Kahit barya lang para sa pagkain? Ang pagsusumamo ni Aurora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaunat pa itaas. Hindi niya tiningnan ang mukha ng babae dahil sa tindi ng kanyang kahihiyan. Ngunit ang babae ay hindi nagbigay ng barya. Sa halip, naramdaman ni Aurora ang paglapat ng isang malambot at mabangong panyo sa kanyang maruming palad. Isang panyong may burda ng titik sa kanto nito. Dahan-dahang iniangat ni Aurora ang kanyang paningin. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang dating katulong na dinuraan niya ang pagkatao, ang babaeng tinawag niyang malas, ay nakatayo ngayon ng may dignidad na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Elena, ang bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwalang gulat. Ikaw ang babaeng nasa balita?
Ang bagong pinuno ng Luzon Star? Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Ngunit wala ring bakas ng dating pagpapakumbaba na ginamit ni Aurora upang tapakan siya. Ang tingin ni Elena ay tila isang malalim na dagat. Tahimik, malawak, at puno ng misteryo. Ang bawat butil lang kanina itinapon niyo noon, Aurora, ay siya ring gutom na nararamdaman niyo ngayon. Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang hatol mula sa langit. Sabi niyo noon, hindi ako dapat bumalik kahit mamatay ako sa gutom. Ngunit heto ako, nakatayo sa harap niyo, habang kayo ay humihingi ng tulong sa babaeng itinuring niyong alabok. Napahagulgol si Aurora at pilit na kinuha ang dulo ng damit ni Elena. Patawarin mo ako, Elena! Patawad! Nagkamali kami ni Arturo. Tulungan mo kami, pakiusap. Ibalik mo kami sa bahay. Hindi ko kayan mabuhay sa kalsada. Dahan-dahang hinila ni Elena ang kanyang damit mula sa maduming kamay ng matanda. Hindi siya naglabas ng anumang masakit na salita, ngunit ang kanyang pag-iwas ay mas matindi pa sa anumang sumpa. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan, kung saan naghihintay ang kanyang mga bodyguard. Bago siya tuluyang pumasok, napatigil siya sandali at tumingin sa malayo, kung saan ang anino ng kanilang lumang bahay ay tila isang multo sa dilim. Ang bahay ay hindi nabubuo ng semento at baka lamang, Aurora. Nabubuo ito ng respeto at pagmamahal. At nang sirain niyo ang respeto ko, winasak niyo na rin ang pundasyon ng inyong sariling tahanan. Ang huling hirit ni Elena bago sumara ang pinto ng sasakyan. Naiwang nakaluhod si Aurora sa gitna ng terminal. Ang panyong may borda ni Elena ang tanging natira sa kanyang kamay. Habang pinapanood niya ang paglaya ng sasakyan, isang tanong ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang lason sa kanyang kaluluwa. Paano ako makakabangon muli kung ang tanging taong marunong magpatawad ay siya ring taong tuluyan ko nang itinulak palayo? Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, humahalo sa mga luha ng isang reynang nawala ng trono. Ang gabi ay tila walang katapusan, at sa bawat pagpikit ni Aurora, ang mukha ni Elena ang kanyang nakikita. Isang paalala na sa mundong ito, ang karma ay hindi kailangang magmadali. Dahil sa huli, lahat tayo ay kakain ng bunga ng ating sariling itinanim. Hindi pala sapat ang tubig para hugasan ang dumi ng nakaraan. Kailangan din ng luha ng pagpapatawad sa sarili. Ang kaisipang ito ay dahan-dahang gumagapang sa diwa ni Elena habang pinagmamasdan niya ang mga kababaihang nakapila sa harap ng bagong gusali ng kanyang pundasyon sa tundo. Ang amoy ng mainit na pandesal at sariwang gatas ay humahalo sa hangin. Isang amoy na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng isang lugar na madalas ay nalilimutan ng mundo. Hawak ni Elena ang isang maliit na baso ng tubig, at sa bawat paghigop niya, ramdam niya ang daloy ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa loob ng 30 taon, ang kanyang mundo ay umikot lamang sa loob ng 4 na sulok ng kusina ni Arturo. Ang kanyang halaga ay sinusukat lamang sa dami ng labadang natapos at sa sarap ng putaheng naihain. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang ningning sa mga mata ng isang batang ina na nakatanggap ng tulong mula sa kanya, napagtanto ni Elena na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa kakayahang magbangon ng kapwa mula sa putik ng kawalan. Madam Elena, maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa pag-aaral ng aking mga anak. Ang boses ng babae ay nanginginig sa pasasalamat habang mahigpit na humahawak sa kamay ni Elena. Isang matamis at tapat na ngiti ang isinukli ni Elena. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay dumampi sa magaspang ding balat ng babae. Isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang kapwa dumaan sa apoy ng paghihirap. Huwag kang magpasalamat sa akin, iha. Magpasalamat ka sa iyong sarili dahil pinili mong lumaban. Tandaan mo, walang bagyong kayang tumibag sa isang pusong marunong magpahalaga sa sariling dignidad. Pag-alis ng babae,
Lumapit si Mang Tomas sa tabi ni Elena. Ang matanda ay may dalang tablet na nagpapakita ng mga ulat mula sa kanyang mga tauhan na nagmamanman sa bawat galaw ni Arturo. Madam, si Arturo ay nakikituloy na ngayon sa isang maliit na paupahan sa likod ng palengke. Ang kanyang ina naman ay dinala sa isang pampublikong pasilidad dahil sa lumalalang karamdaman. Ang ulat ni Tomas. Ang boses ay walang halong pangungutya, kaisa-isa lamang na katotohanan. Si Miranda naman ay tuluyan ng nawala, dala ang lahat ng makukuha niya. Huminga ng malalim si Elena. Tumingala siya sa langit, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na kintab sa mga ulap. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na ayaw na niyang bitbitin sa kanyang bagong paglalakbay. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na ginhawa, isang salitang Pilipino na hindi lamang nangangahulugan ng ginhawa sa katawan, kundi pati na rin ang malayang paghinga ng kaluluwa. Tomas, hayaan mo na sila, ang mahinang tugon ni Elena. Ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng paghihigante. Kung minsan, ang pinakamasakit na parusa ay ang hayaan silang mabuhay sa mundong sila mismo ang sumira habang pinapanood nila ang taong sinakta nila na namumuhay ng may dangal at tagumpay. Naglakad si Elena patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tula ng paglaya. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, isang pamilyar na anino ang nakita niya sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng poste ng ilaw, madungis, payat, at may mga matang puno ng desperasyon. Hindi siya maaring magkamali. Si Arturo iyon. Hindi lumapit si Arturo. Nanatili lamang siyang nakatitig kay Elena mula sa malayo. Ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig sa pagitan ng hiya at pang-umulila. Nakita ni Elena ang pagbuka ng bibig ng lalaki, tila may gustong sabihin, ngunit walang tinig na lumabas. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang ilang metro ng kalsada. Ito ay isang bangin ng 30 taon na hindi na kailanman matutulay muli. Dahan-dahang sumakay si Elena sa sasakyan. Habang ang makina ay marahang umaandar at ang sasakyan ay nagsisimulang lumayo, hindi na lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap sa mga bagong buhay na kanyang bubuuin at sa pag-ibig na nahanap niya. Hindi sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng kanyang sariling puso na sa wakas ay buo na muli. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang tanong na nagdulot ng bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Hanggang kailan mananatiling anino si Arturo sa kanyang buhay? At ano ang gagawin nito na yung alam na nito kung saan siya matatagpuan sa gitna ng kanyang mga kawanggawa? Elena, pakiusap! 1 minuto lang! Huwag mo akong talikuran ng ganito! Ang boses ni Arturo ay parang gasgas na plaka, paos at puno ng desperasyon na tila ba bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang dugo. Sa harap ng gate ng Elena Hope Foundation, nagkagulo ang mga gwardiya nang biglang sumulpot ang isang lalaking mukhang gusgusin, amoy kalsada, at may mga matang tila nawawala sa sarili. Ang dating Don Arturo na kinatatakutan at iginagalang ay wala na. Ang nakaharap ni Elena ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang sariling pagkakamali. Napatigil si Elena sa gitna ng sementadong daan. Ang kanyang puting terno ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng pundasyon, isang matinding kaibahan sa maruming anyo ng lalaking nakaluhod na yon sa kanyang paanan. Ramdam ni Elena ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na hapdi na tila isang lumang sugat na biglang nabuksan. Ang kanyang mga kamay, na maayos na nakahawak sa kanyang mamahaling bag, ay bahagyang nanginig habang pinagmamasdan ang lalaking dating itinuring niya ang mundo. Arturo, sapat na ang eksenang ito. Umalis ka na bago pa tumawag ng pulis ang mga tauhan ko. Ang boses ni Elena ay matatag, ngunit may bahid ng pagod. Elena, wala na akong matuluyan.
Pinalayas ako sa paupahan dahil wala na akong pambayad. Ang nanay ko, si Aurora, kailangan niya ng gamot at maayos na pasilidad. Pakiusap kahit gawin mo na lang akong janitor sa kumpanya mo. Kahit tagalinis ng banyo sa bahay na kinuha mo sa akin. Gagawin ko ang lahat. Basta huwag mo lang kaming hayaang mamatay sa gutom. Ang pagsusumamo ni Arturo habang pilit na inaabot ang dulo ng sapatos ni Elena. Ang mga salitang iyon, janitor, tagalinis ng banyo, basura, ay tila mga etso mula sa nakaraan. Naalala ni Elena ang gabi ng kanilang anibersaryo, ang gabi kung kailan tinawag siyang walang silbi at pinalayas sa gitna ng ulan. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapaikot sa mundo. Ang mga salitang ipinukol ni Arturo sa kanya noon ay bumabalik na yon sa lalaki ng may mas matinding bigat. Gusto mong maging katulong sa bahay kung saan mo ako itinuring na alipin sa loob ng 30 taon? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay may halong pait at matinding ironya. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit ang hiling mo, Arturo? Hihingi ka ng awa sa taong winasak mo ang dignidad? I was blind, Elena. I was a fool. Pero ikaw ang pinakamabait na taong kilala ko. Hindi mo matitiis ang isang taong naghihingalo. Ang huling hirit ni Arturo, habang ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha at pawis. Tumitig si Elena sa malayo. Nakita niya ang mga kababaihang tinutulungan ng kanyang pundasyon. Mga biktimang katulad niya na dahan-dahang bumabangon. Ang kanyang misyon ay ang magbigay ng lakas, hindi ang muling maging biktima ng emosyonal na manipulasyon. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may isang bahagi ng kanyang puso na pilit na kumakawala. Ang bahaging natutong magmahal kay Arturo sa loob ng 3 dekada. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Arturo at ang mahinang huni ng mga kuliglig sa harden. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang cellphone sa bag. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip habang tinititigan ang numero ng kanyang legal team at ng social welfare services. Tomas, tawag niya sa kanyang matapat na tauhan na nakatayo lang sa likuran. Dalhin si Arturo sa isang shelter. Bigyan siya ng pagkain at damit. At tungkol sa kanyang ina, ipatransfer siya sa isang pribadong ward sa ilalim ng pangalan ng pundasyon. Ang mga mata ni Arturo ay nagliwanag sa pag-asa. Salamat, Elena. Maraming salamat. Alam ko na mapapatawad mo rin ako. Huwag kang magpasalamat, putol ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ginagawa ko ito dahil iyon ang layunin ng pundasyong ito. Ang tumulong sa mga taong wala nang mapuntahan. Ngunit huwag mong isipin na ang tulong nga ito ay susi para makabalik ka sa buhay ko. Hindi ka magtatrabaho sa akin. At hindi mo na muling matatapak ang muli ang pintuan ng bahay ko. Habang tumatalikod si Elena para pumasok sa kanyang sasakyan, biglang napahawak si Arturo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang katawan ay marahas na napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa bakal na gate. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa semento ay lumika ng isang mabigat na tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Arturo! Ang sigaw ni Tomas. Napatigil si Elena. Nakita niya si Arturo na nakahandusay, hindi humihinga, at ang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging naisip ni Elena ay ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Handa na ba akong magpatawad ng tuluyan? O ito na ba ang huling kabanata ng isang lalaking naging bahagi ng aking buhay? Ngunit naging mitsa rin ng aking kamatayan. Ang paghinga ay isang biyayang madalas nating kinakalimutan, hanggang sa marinig natin ang huling gurgles ng isang taong malapit ng sumuko sa hamon ng buhay. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na disyerto ng kalungkutan sa paningin ni Elena. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap, pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang amoy ng alkohol at gamot ay humahalo sa lamig ng aircon,
Isang atmosperang nagpapagunita sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kapayapaan ng loob at ang oras na nasayang. Lumabas ang doktor. Ang muka ay kakikitaan ng pagod. He's stable for now, Madam Elena. It was a mild stroke triggered by extreme stress and malnutrition. But he needs a long time to recover, both physically and mentally. Tumango si Elena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Salamat, Doc. Pakisigurado na lahat ng kailangan niya ay maibibigay. Ang pundasyon ang bahala sa lahat ng gastusin. Nang makaalis ang doktor, dahan-dahang pumasok si Elena sa loob ng silid. Doon, nakita niya si Arturo. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa kanyang paningin. Ang lalaking kumokontrol sa bawat galaw niya, na ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang sanggol na nakakabit sa mga tubo. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga pisingi ay humubog dahil sa kapayatan, at ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakaturo ng may pananakot, ay ngayon ay nakahandusay na walang buhay sa gilid ng kama. Isang pamilyar na reflex ang gumapang sa sistema ni Elena. Nakita niyang bahagyang nakalabas ang paa ni Arturo sa kumot. Katulad ng ginagawa niya sa loob ng 30 taon, dahan-dahan niyang inabot ang dulo ng tela upang ayusin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa kumot, napatigil siya. Isang matalim na kislap ng alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang alaala ng gabing pinalayas siya nito ng walang habag. Dahan-dahang binawi ni Elena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng pagsisising hindi sa kanya. Pinagmasdan niya si Arturo ng may halong habag, ngunit wala na ang dating pag-ibig na naging mitsa ng kanyang pagkaalipin. Pinyatawad na kita, Arturo. Ang bulong ni Elena. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang nakaraan. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Binayaran ko na ang lahat ng utang mo sa mundo. Ang bahay ng iyong mga magulang ay ibibigay ko sa isang orphan office. Ngunit ititira ko ang isang maliit na kwarto para sa iyo at sa iyong ina hanggat nabubuhay kayo. Iyan ang huling serbisyong maibibigay ko bilang babaeng minahal ka noon. Naglakad siya patungo sa kabilang ward kung saan naroon si Doña Aurora. Nakita niya ang matanda na nakatulala sa bintana, may hawak na isang basahan at pilit na pinupunasan ang isang bahagi ng lamesa na malinis na. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng demensya. Nang makita niya si Elena, isang inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Elena? Iha? Nasaan ang tsaa ko? Gutom na ang anak ko, magluto ka na. Ang mahinang sabi ni Aurora. Tila bumalik sa panahong si Elena pa ang kanilang katulong. Isang mapait na luha ang dumaloy sa pisingi ni Elena. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng matanda at marahang tinapik ito. Opo, Nay, parating na po. Magpahinga na po kayo. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang mga taong naging anino ng kanyang buhay. Paglabas niya ng ospital, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na nagpapatuyo sa kanyang mga luha. Naroon si Mang Tomas, naghihintay sa tabi ng sasakyan. Tapos na ang lahat, Tomas, ang sabi ni Elena, habang tinatanggal ang diamanting singsing sa kanyang daliri at inilalagay ito sa loob ng kanyang bag. I have fulfilled my promise to my father. I have survived the storm, and I have shown mercy to those who showed me none. It's time for Elena to live for Elena. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, isang huling sulyap ang ibinigay ni Elena sa gusaling iyon. Ang kanyang puso ay magaan na, tila isang ibon na sa wakas ay nakawala sa hawla. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang huling dokumento ang inabot ni Mang Tomas sa kanya. Isang lumang liham na nahanap sa loob ng ancestral house ni Arturo na hindi pa kailanman nabubuksan. Ang sulat ay galing sa kanyang ama, na may petsang isang araw bago ito pumanaw. Nanginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan ang sobre.
Ano ang huling mensahe ng kanyang ama na maaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang 30 taon na pagtitiis? Ang bawat titik sa lumang papel na hawak ni Elena ay tila mga bakas ng paa ng kanyang ama na muling naglalakad sa kanyang alaala upang gabayan siya sa huling yugto ng kanyang paglalakbay. Sa loob ng tahimik na silid ng kanyang opisina, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng orasan sa dingding, binasa ni Elena ang mga salitang isinulat ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Ang sulat ay hindi lamang tungkol sa yaman o negosyo. Ito ay isang huling yakap mula sa isang magulang na nakakita sa hinaharap. Aking mahal na Elena, ang panimula ng liham. Ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Huwag kang magalit kung hinayaan kitang dumaan sa apoy ng pagtitiis. Hindi ko ibinigay ang yaman sa iyo ng maaga, dahil alam kong ang ginto ay kailangang dumaan sa matinding init bago ito maging dalisay. Pinili mong magmahal sa isang lalaking hindi marunong tumingin sa iyong halaga, at hinayaan kitang manatili sa piling niya hindi para saktan ka, kundi para matutunan mo ang pinakamahalagang aral sa buhay. Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka kapag nawala na ang lahat. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, na lumika ng maliliit na bilog sa tuyong tinta. Sa sandaling yon, naintindihan niya ang lahat. Ang 30 taon na paninilbihan niya ay hindi isang pagkakamali, kundi isang unibersidad ng buhay kung saan siya nagtapos ng may pinakamataas na karangalan. Ang karangalan ng pagkakaroon ng pusong hindi kayang sirain ng anumang pang-aapi. Ang yaman mo, Elena, ay hindi ang Luzon Star, pagpapatuloy ng sulat. Ang yaman mo ay ang kakayahan mong magpatawad habang ang iba ay naghahangad ng paghihiganti. Ngayong malaya ka na, gamitin mo ang iyong mga pakpak hindi para lumipad palayo sa mundo, kundi para magbigay ng silong sa mga taong katulad mo ay nakalimutan na ang sarili nilang kinalalagyan. Itinupi ni Elena ang liham at inilagay ito sa tapat ng kanyang puso. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga tila naglalabas ng lahat ng huling bakas ng pait, galit at pag-aalinlangan. Tumayo siya at lumakad patungo sa malaking bintana. Sa ibaba, nakikita niya ang operasyon ng kanyang pundasyon. Ang ancestral house ni Arturo, na ngayon ay isa ng kanlungan para sa mga batang ulila at mga kababaihang biktima ng karahasan, ay puno ng liwanag. Sa isang sulok ng harden, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Si Arturo, na nakaupo sa isang wheelchair, ay pinapanood ang mga batang naglalaro. Wala na ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na katahimikan na lamang ang naroon. Hindi man niya maibalik ang nakaraan, ang pagkakaroon ng isang bubong sa itaas ng kanyang ulo, at ang pangangalaga ng mga taong dati ay minaliit niya ay ang kanyang huling aral sa mundong ito. Ang karma ni Arturo ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay sa bawat araw na alam niyang ang kaisa-isang hiyas na naging kanya ay kusang bumitaw sa kanyang mga kamay. Lumabas si Elena ng gusali at naglakad sa gitna ng harden. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mga pisingi, dalang amoy ng mga bulaklak na nagsisimula ng bumuka sa ilalim ng sikat ng araw. Nang makita siya ni Arturo, bahagyang tumango ang lalaki. Isang senyales ng pagkilala at paggalang na 30 taong hinintay ni Elena. Ngunit na yon ay hindi na niya kailangan para maging buo. "I'm free now, Papa," ang bulong ni Elena sa hangin. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng tarangkahan. Hindi na bilang asawa ni Arturo, hindi na bilang katulong ng pamilyang Santos, at hindi na bilang biktima ng tadhana. Siya ay si Elena, ang babaeng dumaan sa dilim upang maging sarili niyang liwanag. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang tula ng tagumpay, at sa bawat paghingiti niya sa mga taong nadadaanan, alam niyang ang kanyang kwento
ay hindi nagtatapos sa isang paghihigante, kundi sa isang dakilang pagsisimula. Ang huling sulyap ni Elena sa kanyang likuran ay hindi para sa sakit, kundi para sa pasasalamat. Dahil sa dulo ng lahat, napatunayan niya na ang puso ng isang babaeng marunong magtiis at magmahal ay ang pinakamagandang obra maestra na kailanman ay hindi kayang sirain ng anumang unos. Ang bawat kwento ay may kanya-kanyang dulo. Ngunit para kay Elena, ang pagtatapos ng kanyang 30 taon na pagtitiis ay simula lamang ng isang walang hanggang paglaya. Nakatayo siya sa dalampasigan, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa kanyang mga paa. Isang pamilyar na himig ng kalikasan na tila naglilinis sa huling bakas ng alikabok ng kanyang nakaraan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at pag-asa. At sa bawat paghinga ni Elena, nararamdaman niya ang gaan ng isang kaluluwang. Wala nang anumang pait na kinikimkim. Nahanap na ba ni Elena ang tunay na kapatawaran? Ang sagot ay, hindi matatagpuan sa mga salita, kundi sa katahimikan ng kanyang puso. Pinatawad na niya si Arturo at Doña Aurora, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang kanilang mga anino na magdikta sa kanyang bukas. Ang pagpapatawad ay ang kanyang regalo sa sarili, isang susi na nagbukas sa huling rehas ng kanyang emosyonal na bilangguan. Ngayon, sa tuwing maaalala niya ang gabing yon ng anibersaryo, hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pasasalamat, dahil ang dilim na iyon ang nagturo sa kanya kung paano hanapin ang sarili niyang liwanag. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaang hindi nakasalalay sa yaman ng Luzon Star, kundi sa pagkakakilanlan niya bilang isang babaeng may dangal. Ang kanyang buhay ngayon ay nakatuon sa pagpapatuloy ng misyon ng kanyang ama. Sa bawat babaeng natutulungan ng kanyang pundasyon na makatayo sa sariling mga paa, nakikita ni Elena ang kanyang sarili. Isang paalala na ang bawat sugat ay maaring maging isang medalya ng tagumpay. Si Arturo ay nananatili sa ilalim ng kanyang kalinga, isang buhay na monumento ng kanyang kabutihan, habang ang lalaki ay unti-unting nauubos sa anino ng sarili nitong pagsisisi. Iyon ang pinakadakilang katarungan, ang hayaan, ang nagkasala na mabuhay sa mundong binuo ng kabutihan ng taong kanyang sinaktan. Ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay para sa ating lahat? Ang kwento ni Elena ay isang paalala na ang bawat babae ay may itinatagong diamante sa loob ng kanyang puso, na kung minsan ay kailangang mabaon sa putik at dumaan sa matinding init upang lumitaw ang tunay na kintab nito. Huwag mong hayaan ng ibang tao na magtakda ng iyong halaga batay sa iyong pagsisilbi o sa iyong pananahimik. Ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakumbaba sa harap ng pang-aapi, kundi ang pagpahalaga sa buhay na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng pagbangon ng may integridad. Dahan-dahang lumakad si Elena palayo sa dalampasigan. Ang kanyang mga baka sa buhangin ay unti-unting binubura ng tubig, na tila nagsasabing, ang lumang Elena ay wala na. Ang bagong Elena ay isang reyna ng kanyang sariling tadhana, isang arhitekto ng pag-asa, at isang babaeng sa wakas ay marunong ng magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Elena, ang liwanag ay hindi na muling magdidilim. Ang maskara ng pagtitiis ay tuluyan ng natanggal, at ang lumitaw ay ang mukha ng isang babaeng tunay na malaya.